Nasa Philippine Area of Responsibility pa rin ang Low Pressure Area o LPA na nagdadala ng ulan sa bansa. Sa ibang lugar, humuhupa na ang baha pero problema pa rin ang mga iniwan nitong pinsala. Live mula sa Iligan City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, humupa na yung baha sa 16 na barangay na naapektuhan ng flash floods dito sa Iligan City. Pero dahil 2 linggo rin halos na walang preno ang pag-ulan dito sa lugar, gumuho yung lupa sa ilang mga lugar at yung mga bahay sa mga lugar na yon, kung hindi gumuho, inanod naman ang tubig. Sa lakas ng ulang dala ng low pressure area, ganito kalaki ang gumuhong lupa sa New Diversion Road sa barangay Ubaldo de Laya, Iligan City. Pero ang ilang residente hindi pa rin iniwan ang kanilang lugar. Sa katunayan, sa mismong harapan ng guho sila nagtayo ng kanilang tirahan, may masilungan lang. Pero delikado ito dahil kung tutuusin, malalim ang kurbada. Sabi ng mga taga rito sa barangay Ubaldo de Laya, yung tumpok ng buhangin na yan sa aking bandang kanan, yan ang dating daanan nitong Pugaan River. Kung makikita ninyo, yung riprap dun sa dulo, yun ang orihinal na hangganan ng ilog at kung saan nagtatapos yung tumpok ng buhangin, dyan din dating nagtatapos yung mismong ilog. Pero dahil 2 linggo na mahigit na umuulan dito dahil nga dun sa low pressure area, lumambot ang lupa, bumigay, sumama sa ilog at nag-divert yung ilog dito sa kanyang bagong daanan na dati lupa na kinatitirikan ng mga bahay ng mga taga rito. Hindi nila inasahan na ganito ang mangyayari sa kanilang lugar kaya halos wala na silang naisalba. Isinailalim na sa state of calamity ang buong Iligan City dahil apektado ng flash flood ang 16 na barangay. Sa barangay Baraas, lubog sa tubig ang isang bahagi ng kalsada. Tila nabura naman sa mapa ang moske sa barangay Santa Elena dahil sa taas ng tubig. Nabuwal din ang dike sa Palayan. Kung hindi raw tumigil ang ulan, baka tuluyan ng bumigay ang pundasyon ng bahay na ito. Para sa mga nasalanta, tila nanumbalik ang bangungot ng hagupit ng Bagyong Sendong noong 2011 at ng Bagyong Pablo noong 2012. Hindi rin naiiba ang idinadaing ng daang-daang pamilyang biktima rin ng mga nakaraang bagyo na nakatira sa tent city sa Compostela Valley. Kahit nasa evacuation center na, binaha pa rin daw sila. Reklamo ng mga nakatira sa bunkhouses, hindi sapat na panlaban sa ulan ang tinitirhan nila na gawa lang sa kahoy. Madaming nag-complain na cough and colds, nag-fever sila. Sa Agusan del Sur, nag-iwan ng putik ang ilang araw na walang patid na pag-ulan. Tulong-tulong ang mga guro, estudyante at mga residente sa paglilinis. Naghanap kami ng tubig para mapunasan itong putik dito sa sahig namin. Sa ngayon, problema sa lugar ang mga nasirang hanging bridge dulot ng flash flood. Yung mga pananim sa aming barangay nasira dito mga bahay na mayroong abot sa baha ay na-rescue namin yung mga taas na bahay. Sa Davao Oriental naman, gumagawa na ang DPWH ng mga pansamantalang tulay na ipampapalit sa mga nawasak ng rumaragasang ilog. Nasa daan-daang pamilya pa rin kasi sa ilang bayan ang nananatiling isolated. Problema rin ang nagkakaubos ang supply ng bigas sa lalawigan. Dahil sa sama ng panahon, sumadsad naman ang isang cargo barge sa isla ng Boracay sa Kalibo, Aklan. Lulan nito ang mga sako ng bigas, gulay at iba pang pagkain. 2 barko rin ang magkasunod na sumadsad sa Lapu-Lapu City, Cebu dahil daw ito sa malalakas na hampas ng alon. Ligtas naman ang mga sakay ng 2 barko. Malalakas din ang hampas ng alon ngayon sa Luzon gaya sa Ilocos Norte kaya pansamantalang tumigil ang 3 barko sa baybayin ng bayan ng Pasukin. Dahil sa patuloy na pananaig ng masamang panahon, inilabas na ang gale warning sa lahat ng seaboards ng Luzon at Visayas at sa eastern seaboards ng Caraga Region sa Mindanao. Ibig sabihin po niyan, dapat munang iwasan ng mga maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot sa mga naturang baybayin. Sa huling ulat ng Pag-asa, nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na may dalang katamtaman hanggang malakas na pag-ulan at thunderstorm sa eastern Visayas, Caraga at northern Mindanao. Huling namataan ito sa layong 210 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. At Jessica, balik naman tayo dito sa Iligan City kung saan nakakaranas pa rin tayo ng pag-ulan. Mahina ito sa ngayon, pero kanina simula alas 2 ng hapon ay bigla itong nanumbalik, lumakas at humihina. Pero hanggang sa mga oras na ito, hindi pa ito humihina. At ang nakikita natin ngayon, kasama natin dito na iniinda yung ulan, yung mga nakatira dito sa Barangay Ubaldo de Laya na nakatira pa rin dito sa kurbada ng New Diversion Road. Karamihan, yung iba sa kanila, mayroong mga kandila, panggiya sa kanila sa dilim at pang-alerto
na rin sa mga dumadaang sasakyan. Yung mga pamilya naman dito sa Barangay Ubaldo de Laya na wala nang maisalbang mga gamit, no, ay or walang pangtayo ng temporary shanties ay nanunuluyan ngayon sa Ubaldo de Laya Central School at umaasa sila na gumanda na yung panahon para magkaroon sila ng pagkakataon na muling itayo yung kanilang mga bahay. Samantala naman, Jessica, no, sa pinakahuli impormasyon natin mula sa Office of Civil Defense Region 10, dito sa Iligan City, nasa 2,747 na pamilya ang apektado ng nangyaring flash floods. Sa bilang na ito, 830 na pamilya pa rin ang sa mga oras na ito nasa evacuation centers. Jessica. Dano, yung bang mga lugar na tinamaan ng, o dinaanan ng bagyong Sendong, yung mga binaha, na landslide, ito pa rin ba yung mga nananatiling vulnerable dito sa pagtama ng LPA o ibang mga lugar na ito, itong mga nawawash out? Jessica, for that, no, yung may mga lugar na yung ito na yung dating tinamaan ng Sendong at hindi naisip ng mga taga rito na tatamaan sila ulit. Pero isa dun sa mga naobserbahan natin, no, sa ating coverage sa maghapon ay yung relocation site doon sa Barangay Santa Elena, yung Bayanihan Village, kasi yung mga nakatira doon, yung mga Sendong survivors, ito yung mga nakaligtas mula dito sa Iligan City at doon sila nilipat, doon sila binigyan ng kanilang bagong tirahan. Hindi nila inasahan dito sa buong time na ito na umuulan na sila ay babahain o mabibiktima ng baha. At pero sa kasawiang palad, yun nga ang nangyari sa kanila. So may mga lugar dito na dati nang tinamaan ng bagyong Sendong, meron namang ibang mga lugar na hindi man tinamaan dati, hindi naman inasahan ng mga taga rito na pareho ring mga survivors ng bagyong Sendong na mauulit yung nangyari. Kaya ngayon, malaki ang agam-agam nila, ang naiisip nila, tila muling nabubuhay yung kanilang bangungot nung nangyari noong 2011 at umaasa sila at dinadasal na sana sa lalong madaling panahon gumanda na ang panahon, Jessica. Okay, samantala parang mabagal talagang pagkilos nitong LPA, parang andun pa rin siya sa Eastern Visayas, hindi gaanong gumagalaw. So, kailangan talaga, Dano, karagdagan pang pagiging alerto ng mga kababayan natin dyan sa Iligan. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Dano Tingkungko.